So welcome back again mga idol. Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating panibagong video. Sa video natin ngayon mga idol is ibabahagi ko po sa inyo yung munting kaalaman ko patungkol sa kung paano palalakasin itong Hiroshi driver na amplifier, no? Sa walang pagtatagal, tirahin na natin kaagad to kasi wala naman akong intro. Okay, tirada tayo mga idol. Kung napapansin niyo dito mga idol, sa input resistor, dito, bandang baba, mayroon diyang 47K. No? At saka dito sa likuran ng bias transistor, which is itong 10K resistor. Yan yung feedback resistor nitong Hiroshi amplifier mga idol. No? Yan, which is hindi siya akma dito sa 47K na kanyang input. Kung ano dito nakalagay sa input resistor, halimbawa 47K, dapat dyan sa feedback resistor is naka 47K din siya. Which is ito yung na-experience ko nung una kong bili sa Hiroshi na yung may mga ano na siya mga idol na may mga piyesa na. Testing na lang yung kulang. Yung pag-testing ko mga idol, sinuplayan ko siya ng 106 volt AC na transformer. 106 volt 106 volt AC. Ang nangyari mga idol, kahit naka full volume na siya mga idol, is napakahina pa rin mga idol. Daig pa ng 502 na integrated amplifier. Which is di po talaga ako nasiyahan mga idol kasi yun nga napakataas na ng supply ko is napakahina pa rin ang boses ang tunog niya kanyang tunog. Ayun, dahil hindi tayo nasiyahan, nag-search ako sa YouTube. Nagilap ko tong si Idol Bombastic, yung kanyang YouTube channel Bombastic Electronics, no? Paki-subscribe na rin sa kanyang YouTube channel Bombastic Electronics, no? Napakagaling na technician po niyan. Diyan ako natuto sa kanya. Yung natutunan ko sa kanya, i-apply ko din ngayon dito sa kanyang sa ating Hiroshi amplifier mga idol, which is yung kanyang basic upgrade ng amplifier, no? Apply natin ngayon dito. Ayun, balik tayo sa topic natin. Ito yung sa input mga idol, 47K. Kung ano yung nakalagay dyan sa input, 47K or 100K, dapat magpantay yan dito sa kanyang feedback resistor. Which is, ang nakalagay dito ngayon, yung kanyang stock is naka 10K lang. Ayun, napakahina. Nung pinalitan ko na dito mga idol, yung pinantay ko na dito sa input resistor, saka dito, kasi ang nilagay nila dito 47K, ginawa ko din siyang 47K dito mga idol. Kasi yun nga yung napanood ko si Idol Bombastic paano mag-upgrade. Ayun nung pangalawang testing ko mga idol, mga idol, grabe na, napakalakas na mga idol. Parang nag 5 times yung kanyang lakas. Kahit na pinalitan ko yung aking power supply ng 36 volt 036 is napakalakas na mga idol. Parang malakas pa ata sa 737 Sakura. Hindi ko naman sinisiraan ko yung Sakura 737, basta yun yung nakita ko dito yung kaibahan ng kanyang tunog mga idol kung papalitan mo na to dito yung feedback resistor, no? Pangalawang tip ko sa inyo mga idol, kung magpalit kayo dito mga idol, kung ano yung feedback, kung ano yung power transformer na gagamitin nyo is yun na yun talaga mga idol. Kasi kung magtaas kayo ng power supply or magbaba kayo, dapat iibahin nyo to dito yung kanyang input resistor mga idol. Kasi ito yung balancer ng DC offset, no? Kung gusto niyo siyang i-zero, dito kayo mag-adjust sa input resistor. Itong 47K, no?
So, ayun, disclaimer lang po sa mga professional dyan, kasi di naman tayo professional. Basta sinishare lang natin yung ating munting kaalaman, yung experience natin sa ating mga amplifier, kung ano yung ikakaganda ng ating amplifier, kung ano yung ikakalakas, no? So, dapat ma-share man natin dyan sa mga bago pa lang dyan na nakabili ng mga ganitong bagay, mga amplifier. Dapat para naman may mapupulot silang munting kaalaman, no? So, ito yung ginagawa natin ngayon mga idol, which is sinashare natin yung sekreto, yung patibong kumbaga ng isang Hiroshi amplifier, no? So, ayun lang. Sa feedback resistor, yung nag 10K dito, palitan nyo ng kung ano yung gusto nyo, 47K, 56K, or 68K, or 100K ba? Kung ano yung gusto nyo, kung hindi pa kayo nasiyahan sa 47K, pataas mga idol, 47K or 56K, 68K ba? Ayan. So, kung hanggang saan yung gusto nyong lakas ng tunog mga idol. So, ayun lang, basta tip ko dito sa inyo, kung ano yung power supply nyo, kung magtaas kayo man ng supply, babaguhin nyo dito yung input resistor mga idol. Ito yung kung saan mag-adjust kayo ng DC offset nyo. Dito kayo mag-adjust ng DC offset. No? So, ayun lang. I hope nakatulong to sa inyo mga idol, especially sa mga naka-Euro C driver dyan na amplifier. Is tamang-tama itong video na napanood nyo mga idol, no? So, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, is huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, and pakihit na rin ng notification bell para sa ating mga panibagong videos na darating mga idol. So, ayun. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. I hope nakatulong to mga idol. So, alright. Thank you.